romantic, comedy, anime. For the past few seasons, hindi tayo nauubusan ng supply ng mga rom-com anime na panonoorin pero gaya sa Anli Buffet na ang daming putahing pagpipilian, minsan nakaka-anxiety mamili. O baka ma-trigger yung mga woke dyan at sabihin, how dare you, bakit mo ginagamit yung real-life mental illness para lang sa joke mo sa isang anime? Is this a joking matter to you? First of all, may mga taong tinitreat na mental illness ang pagiging anime fan, so quits lang tayo, okay? Saka, wala pa naman ako nakitang inatake ng anxiety sa pagpili kung anong mas masarap sa chicken cordon bleu o roast beef. Though sa buffet ng rom-com anime, I think nakita ko na yung mala shrimp tempura ng Vikings na pagkalabas pa lang, sure ball, ubos agad. Oo, gutom lang talaga ako kaya puro pagkain ang nire-reference ko. Mina, what's up? Sunday and fries, tuyo and champurado, Pilipinas at lack of discipline. Minsan talaga kung ano yung iisipin natin hindi bagay, yun pa yung meant for each other. Parang ano lang yan unity. Sige, balik tayo. Opposite attracts, ika nga nila, and yan, yung team ng anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang anime na you and I are polar opposites. Part ng seasonal lineup ng Winter 2026, then nasundan agad to ng Season 2 nitong Summer 2026. Kung matagal na kayong rom-com anime enjoyer, alam naman natin kung ano yung pinaka-nakakainis sa ganitong genre at yon yung tinatawag nating stalling. Yung pinapahaba na lang for the sake of pinapahaba, which hindi ginawa ng anime na to kasi sa episode 1 pa lang, ginawa na nito yung inaabot ng ilang episodes or even seasons sa ibang anime. Yes, confession sa first episode, and this is not even spoiler kasi this anime is not all about the chase. It's all about the face. Oh my god, ang galing ng rhyming ko doon. Okay, anyway, konting character background muna sa anime na to. Ito si Miyu Suzuki. Very kikay, outspoken, and hindi nahihiya i-express ang nararamdaman niya. And ito naman yung boyfriend niyang sobrang opposite sa personality niya. Siya si Yusuke Tani. Gaya nga nasabi ko kanina sa unang episode pa lang nito, naging silanap. Pero para hindi sobrang spoilers, hindi ko na ikukwento yung exact na nangyari kasi gusto ko kayo mismo ang maka-experience noon. Hindi ko alam ng weird nitong sasabihin ko pero wala namang special sa kwento nitong anime nito, as in seryoso. Walang conflict, drama, or any reason para ma-hook or maging invested kayo sa plot. Pero, man, this is so freaking good! Sa dami ng anime na napanood ko, sobrang rare na para sa akin makapanood ng romance anime na genuinely ang pakiramdam ko every end of episode is ang saya-saya at nag-uumapaw yung pagmamahal sa puso ko. Alam niyo yun, even after all these years na panonood ng mga romantic comedy anime, may darating na gaya na tong You and I Are Polar Opposites na all throughout the episodes para akong teenager na nakangiti lang at kinikilig. Please, watch this kung romance anime enjoyer kayo. And about pa lang sa romance aspect yung share ko sa inyo wala pa yung sets of characters na for sure papamahal din kayo. Grabe, feeling ko once matapos ko tong You and I Are Polar Opposites, medyo mahihirapan na ako maka-appreciate ng iba pang romance anime kasi ang taas ng bar na iiwan nito sa akin. Again, super highly recommend tong You and I Are Polar Opposites. For me, this is how to do a perfect romantic comedy anime. So, that's it. Mina, nag-enjoy ba kayo sa video? If give me a thumbs up. Naku talaga, you're missing out kung hindi mo pa pinapanood tong anime na to. Sa mga nakapanood dito, comment nyo nga yung favorite couple nyo. With that, well, yun lang.